Ano ang gustong sabihin sa'yo ng person na yan na magkakaroon ng yun sa inyo? I want to be more than friends. Ano pa? Kilala ka niyan. Ang gustong sabihin sa'yo, anong gusto pang sabihin sa'yo ng person na yan na magkakaroon ng yun sa inyo? I wonder if you're happy without me. So, nag-wonder daw siya kung masaya ka ba kahit wala siya sa buhay. Ano pa? Ang feeling sa'yo ng person na yun na magkakaroon ng yun sa inyo. Naka-recover na siya sa betrayal or sa nangyaring ending, o nakapag-forgive na din to kung nasaktan man siya, kung nasaktan mo siya o kung nasaktan siya ng ibang tao, naka-recover na siya from that. And ready na siya for new beginning. Ano pang gusto niya sabihin sa iyo ng person na magkakaroon ng new beginning, ng yun sa inyo dalawa? Upright ba itong? Kapag reunite yan sa'yo, there's reunion, or magse-celebrate kayo together, maybe with your friends or with your loved ones, kasi pupuntahan ka niyan, ipupursu ka niyan, pwede may distance sa inyong dalawa. Pupuntahan ka niya, a judgment. The judgment and 9 of Cups. Nabigay na ng hudyat yung God dyan, yung kalangitan, na mag-take na siya ng action sa'yo. Napuntahan ka na niya, o i-message ka niya, o kontakin ka na niya. May wish kang matutupad. Mamumuhay ka ng wini-wish mong buhay. Kakaroon ng balance sa inyong dalawa. King of Swords. So the King of Swords here. Magiging clear na yung isipan mo, niya. Mawala na yung baggage sa inyo, yung mga negativities at yung mga nagpapabigat sa kalooban niyo, pwede resentment o ganyan. Ano pa? Makapaglagay na kayo ng healthy boundary sa mga, alam niyo yung mga nagsisend ng negativities at mga katulad ng palipad hangin, through palipad hangin, at mga thoughts nila, at yung mga spells nila, at yung mga ginagawa nilang witchcraft. Makapaglagay na kayo ng boundary na hindi, like psychic attacks also. Yan, dyan din nagagaling yung negativities eh. Nasisend nila yung negativities nila galing sa kanila. Yan, makapaglagay na kayo ng healthy boundary na hindi na nasisend ng ibang tao yung kanilang negativity sa inyo. So, ano pa? Ano pang gustong sabihin ng person na yan na magkakaroon ng yun sa inyo? 3 of Pentacles. Gusto niya magkaroon ng collaboration sa inyo, pagtutulungan, magtulungan kayong dalawa. Makipag-usap to sa'yo. May gusto siyang i-build nyo. Ang magbalikan kayong dalawa. Ex mo siya, ex mo. O may past kayo. Upright pa to. Upright. Magtulungan kayo na sa mission ninyo, sa destiny ninyo, na para magkaroon na ng new beginning sa inyong dalawa, na makapag-umpisa na kayo
Upright button, temperance. Para ma-maintain na peaceful and may harmony, healed, tahimik yung inyong buhay. Na ma-heal kayo both kasi nasaktan daw kayo pareho. Pwedeng na mga karmic ninyo, past person, or kung ex nyo isa't isa din. Ano pa? Ang message sa'yo ng person mo na yan na magkakaroon ng union sa inyo. Gusto niyang bumuo ng family with you. Gusto niyang makasama ka at magkaanak kayo. Gusto niyang mamuhay kasama ka na fulfilled. Happy siya, happy kayo. You're living a contented life. Ikaw yung wish fulfillment niya. Wheel of Fortune. Wow. It's destiny. You're meant to be together. And ano yung nagustuhan sa'yo ng person mo na yan? Kasi nag-recover ka sa mga mahihirap mong pinagdaanan from being na left out in the cold. Kasi hindi mo hinayaan yung sarili mo na magmukmok, na magdusa kung iniwanan ka man o inabandon or na left out in the cold or nahirapan sa buhay. Hindi mo hinayaan na mahirapan lalo yung sarili mo, nag-recover ka. Ganun. And ano pa ang taglay mo? Ano ka na person na ano yung hinahangaan sa'yo ng person mo na yun na magkakaroon ng union sa'yo? Nag-recover ka talaga sa grief, sa emotional turmoil. May mga nawala sa'yo, hindi mo pinagpatuloy na mag-grief, na magluksa. Nag-recover ka eh. Hindi mo hinayaan yung sarili mo, mas lalo ka maging kawawa. Yung ganun ba? Nag-recover ka. Ano ang iniisip ngayon ng person na yan na magkakaroon ng union sa inyo? Ano iniisip niya sa'yo ngayon? Mag-take na action. At mag-umpisa kayo ng panibagong relationship, syempre. Nang-i-inspire yan sa'yo. Nang-i-stalk siya sa'yo. So curious. Alam niya bang magkakaroon ng union sa inyo? O sa bagay, na may ano pala siya. Sabihan na pwede na siya mag-take na action. Ganon. So, ano bang gusto niyong buhay kasama ka ng person mo na yan? Yung makasal kayo, yung mag-propose sa'yo, kung babae ka, no? Or, yung makasal kayo, yun ang wish niya, yun ang gusto niya mangyari. Kasi may ring niya eh. Ano pa, yun ang wish niya, merong genie, no? Parang genie. Yun ang wish niya na makasal kayong dalawa. Ano pa,
ang gusto niyang buhay kasama ka ng person na yan. Ang makasal talaga kayo. Guys, ang maging isa kayo. Oh, para may bas-bas na itaas for sure. Kung kaya gusto niya yung makasal talaga kayo. Ayan. Ano ba yung mensahe ng God sa mga manonood, sa lahat ng viewers na nanonood dito? Meron ba? Come and rescue me, sweet, sweet and bumblebee. Layuan nyo daw ang lumayo daw kayo sa unhealthy na situation. Pero sa kalungkutan, sa connection na wala na, more clarification with this. Para darating yung the one para sa inyo. Yung seryosong tao na magkukumit sa inyo. Layuan nyo na yung mga hindi na nag-work na mga past connection ba na wala na. Kumbaga kumalis na yung person ninyo na hindi na bumalik sa inyo ba, na iniwan na talaga kayo. You have to walk away, turn your back from that connection, and maging matapang na layuan yan kasi may stress lang kayo dyan eh. May hirapan lang kayo, ganun. Para darating na yung seryosong tao sa inyo. Yung the one para sa inyo, ganun. Yung meant para sa inyo, o yung mga soulmate, yung mga ganun. Ano pa ang message sa inyo ng God? Come and rescue me, sweet, sweet and bumblebee. Huwag maging deceitful. Huwag maging liar. Huwag maging selfish. Huwag maging makasarili ba? Huwag maging deceiver. Huwag magnakaw. Huwag, huwag manglansi ng kapwa. Ayan. Gamitin niyo yung isip ninyo to start your own business or kung ano mang source of income na hindi kayo nandaraya, hindi kayo nanlalamang, hindi kayo nagnanakaw, hindi kayo nanlalansi ng kapwa ninyo para gumanda yung buhay ninyo at maging stable. Huwag nyo nakawin yung sa iba na kayamanan man, ganun o ano. Oo, huwag kayo maging trickster. Ayan. Huwag maging madaya. Huwag maging deceitful. Para maging komportable at stable ang inyong buhay. Sa ugali ng demonyo yun eh, ng devil yan eh, yung deceitful, yung deceiver, yung ang gusto niya, kamkamin niya lahat, mga ganun ba? So, ito na lamang. Kaya huwag daw maging ganun, huwag gayahin ng ganun. Huwag maging deceiver, huwag maging selfish. So, ito na lamang for collective reading. Sa mga baguhan pa rito sa aking channel, please subscribe at huwag pa ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun naman notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At pagka-like naman po at pag-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga nag-resonate sa reading nito.